Edson said a while ago, I'm Nick Escalona Jr. I started my life way back sa community, way back when I was a small kid. I was a small kid sa isang simbahan. My parents brought me there. And then from that time, I was a small kid. I moved from kids to youth. And then from youth, I moved to single. And in Singles for Christ, sa isang CLP tulad nito, nakaupo ako dyan, parang sa upuan ng kapatid natin nandito. May naglalakad na sister, nag-a-assist dun sa CLP. Sabi ko, ganda ng sister na yun. Sabi ko ganun. Pero sabi ko sa sarili ko, tatapusin ko muna itong CLP. Next time ko rin pay attention. Total naman mukhang siya yung girlfriend ng team leader. Kaya hindi ko na binigyan ng panahon at atensyon, di ba? So, it went on. So, true enough, after finishing the CLP ng singles, nakilala ko siya. Nalaman ko pala, mahabang panahon na rin yun, kasi we are already 10 years married. Nakilala ko siya noon, so that was 2002. Nalaman ko siya nag-work sa isang BPO din. That time BPO was really starting. Actually, natawa nga si Ma'am Jackie. Sabi niya, wow, classic. Ma'am Jackie, Sabi niya gano'n kasi my wife then was dun sinisimulan pa lang yung mga BPO, isa sa mga nag-work doon as a QA manager. If you know, naalala ko pa nga, nung sinagot niya ako, kasi unang ligaw ko, binasted ako. Sabi ko, sama ng loob ko. Sabi ko sa kanya, alam mo ba, sa buong buhay ng panliligaw ko, binabasid ako after 3 months. Ikaw, 1 month, binasted mo na ako. Hindi, joke lang. Kaya nagreklamo, sinira yung record, Pero, kidding aside, nung sinagot niya na ako na magiging kami, I remember, dito ang tuwa ako, After a week, sabi niya sa akin, 1 week pa lang kaming mag-boyfriend girl. Sabi niya, na-promote ako. Ipapadala ako ng kumpanya, isisimulan namin yung IT park sa Cebu. Yung Cebu nun, wala pang masyadong BPO. Isa pa lang maliit, isang street pa lang nun, magsisimula pa lang yung mga BPO. So siya yung mga pinadalang mga managers to set up. So sabi ko, ano ba naman klase? Hindi pa tayo nakakarami ng sine, aalis ka na. Pero little did I know, God has a great plan for us. And kaya kahit long distance, I try to save up kasi ang work ko that time, I'm already a missionary for the community. So I would save up, tapos I would use some miles, para I can go and visit her. O kaya sinasabayan ko ng mission sa Cebu, tapos I get to see her. So after 3 years of friendship, of course, God has been so good. Eventually, sabi sa kanya, may mukhang ito na ang tawag sa atin. So, by the way, the work in the BPO was so good. She was enjoying all the perks. I remember that time nung she has to leave the work dahil nga she has to go back to Manila, wala siyang option. She even sold some of her stocks. May mga ganun na that time. May mga stockholder ka rin nung BPO. So it really helped us out and I was really thankful dito sa BPO industry. Because it blessed us. And little did we know when she went back to Manila, we were preparing to get married. So hindi na siya pwedeng lumipat sa isang BPO. She opted to work for a bank. So she worked for a big bank here sa Manila. And again, 1 year pa lang siya doon, tinrain siya to be an officer. Pagka-graduate niya, we felt God was calling us somewhere else. So, pagkakasal namin, di kami kagad nagkaanak, we felt God was calling us somewhere. So, nagpaalam siya doon ulit sa bank na iyon. And true enough, napakabait ng bank. Kasi usually, a bank will charge you, or a company will charge you bond pag pinag-aral ka nila, di ba? Pero hindi siya chinarge ng bond exactly because we felt God was calling us to go sa Africa. So we left. Doon na kami nanganak sa Africa. So our firstborn was born there. Yung kanyang picture. Nakaharang ba ako? Hindi ko alam saan ako pong pwesto. Ayan, And we spent basically 3 years of our life there. And doon na siya unang nanganak. Actually, pagtatanungin na palagi ako tinatanong, did you ever imagine, nangarap ka pa nung bata ka, ba nag-aaral ka,
naglalaro ka sa kalye na one day pupunta ka ng Africa. Sabi ko, never. I never have imagined. Even tanungin niyo yung wife ko, kaya gusto ko siya isama eh. No? She never imagined that when she was in with her work, kasi mas matanda siya sa akin ng 2 years. She never imagined that. No? Akala niya ipo-pursue niya yun. Pero, you know, at one point in our life, God will call us, no? And kung ang tawag sa inyo, pagbutihin yung inyong trabaho at pag-witness dito sa inyong trabaho, ituloy niyan. Very important yan, no? And so we spent 3 years there, and then in 2010, we went back here sa Pilipinas. So, that's the introduction part, no? Para naman kilala niyo ako, baka sino ba ito nagsasalita sa amin? No, baka mamaya nakikita, you know, this is my usual route, itong opisina niyo, because our office, yung mission center namin nasa 20th, this is my usual route. So at least baka mamaya nakita niyo ako, kilala ko yun eh. No? At least hindi niyo na ako sisitsitan next time. Di ba? Pwede niyo na akong tawagin, oy, Nick, or Brother Nick. Parang ganyan. So, that's a little story about my life. No? And how the Lord, no, touched me when I was seated exactly where you are seated right now. And I can't thank Him enough. Kanina I was looking at you, no? Tayo kasi, nung nakaupo din tayo dyan, madalas, di ba, minsan, pag nakatayo ka, tapos kumakanta, nasa third talk na kayo. Tapos, sinasabihan ka nung kumakanta, palakpak tayo ng konti. Di ba minsan our mind tells us, palakpak ka, anong jahe ah. Di ba? Meron mo nakaramdam nun? No, parang, oh yan, sige, loud na lang, kahit di na kayo magtaas. Huwag kayo mag-alala, normal lang yun. Kasi kahit ako noon that time, no, sinasabi ng team leader, kahit matagal na ako sa community, pero siyempre, mga katabi ko that time sa CLP, mga nakakurbata, ganyan, pinagmamasa ko sila. Parang una, ganyan sila, no? Kumakanta-kanta. Tapos sa sunod na meeting, medyo pumapalakpak, pero parang hindi nagtatama yung kamay, walang tunog, no? Tapos, minsan pumipikit-pikit lang konti, and I realize, ito pa lang ating pagiging Kristiyano, hindi siya one time, big time. Especially right now that we live in a very complex world. No? The world is fast-moving. Every day, things are changing. Kahit buhay ng tao, no, palit ng palit. Hindi katulad before, no, nung unang panahon ng konti. Medyo matagal magpalit eh. Pero ngayon, for sure, narinig nyo na to. Bili ka ng cellphone ngayon, give it 3 months, outdated na yung cellphone mo. Tama ba? Diba? Una, top of the line yan. Bukas, hindi na yung top of the line. We live in a very complex world. That sometimes, even our faith, no, naapektuhan nung pagiging complex ng world na iyon. No? That is why, that is what we will try to discuss quickly, what it means to be a Christian. We would like to make clear, ano ba tong Christianity na ito? No? Ano ba tong tulad ng title ng ina nyo, Fully Blessed? Ano ba ang blessing ng pagiging isang Kristiyano? First, pag-usapan natin, ano ba yung mga misconceptions or incomplete, no, notion about Christianity? First, kaya nila, ito yung mga incomplete notion, no? Christianity as a mere religious system. Ano ibig sabihin ko niyan? Kala na maraming tao ang Christianity, yung simba ka linggo, di ba? Magsasabi ka ng novena, di ba? Sino dito nagka-Quiapo? Baka yung pamilya mo nagka-Quiapo. Di ba? Pumupunta ng Quiapo, pumupunta ng Baclaran. These are all religious practices. These are very good. Walang problema doon. But, pag ginagawa natin yon out of practice or habit, then we miss the point. Because Christianity is not about that. These religious practices, tamang gawin yon, pero kung ginagawa natin yon out of habit, kasi nakagawian na, then we miss the point. Because Christianity is more than that. Because those religious practices should bring us to an experience. Sabi nila meron minsan daw, isang aso. May nakita siyang rabbit. Narinig niyo yung storyang yun? May isang aso, nakita niya isang rabbit. Hinabol ng aso yung rabbit. So nakita ng mga ibang aso dun sa paligid, may hinahabol tong aso na katulad nila. Sabi ng aso, ibang aso, ano hinahabol mo? May nakita akong rabbit, tumatakbo.
Nabol nila hanggang ang dami ng aso. Nagpasal. May nakita daw siyang rabbit. May nakita daw siyang rabbit. May nakita daw siyang rabbit. So lahat ng aso, hinabol. Kasi may nakita ang rabbit. Eventually, somewhere along the way after running for some time, nawala isa-isa yung mga ibang aso. Lahat nung sabi, may nakita daw rabbit. Nawala sila isa-isa. At ang natira lang na humahabol, ask me who? Yung talagang nakakita ng rabbit. You know, when our Christianity is parang sabi-sabi lang ng iba, it is so hard to run our life with it. Magiging ganyan siya. It's a mere religious system. Pero, ang point ng mga religious practices natin, going to mass and all this, is to experience. You know why that dog really ran after the rabbit? Kasi na-experience na talaga, nakita niya, dumaan. And our religious practices should make us feel that way. Kaya hindi ko kayo masisisi if you go to mass, you pray, pero you don't have that Christ experience there. Hindi ko kayo masisisi pag naramdaman nyo. Parang wala namang saysay itong pagiging Kristiyano. And then, it's an indicator that you are in that level of misconception pa na kala natin outward exercise siya. Pangalawa, moral system. Marami ang kala nila Christianity, maraming don't do and you can do it. It's a list of things to do and not to do. Maraming tao kala nila ganun ang Christianity. Ito, may 10 commandments. Do this and do not do this. Again, if our Christianity is like that, then that is not Christianity. That is legalistic way of living. Kahit si Jesus, last week, pinag-usapan natin, no? Ano sinabi ni Jesus? Sabi niya, if you search in the Bible, iba yung law, no? Dinify niya. Sabi niya, 10 commandments, gagawin nating dalawa. Love God and love thy neighbor. Kasi noong unang panahon, masyado nakahon ng mga tao sa ganun. Ito tama, ito mali. To the point, they miss out that Christianity is a way of life. Hindi siya tungkol sa pwede mong gawin at hindi mo pwedeng gawin. Pero again, hindi ko masisisi. Why? Kasi noong unang panahon, sabi nga nila, no, I'm doing a bit of studying. Dati pala ang confession, pag nag-confession, ang unang panahon, may listahan yung mga pare. Tapos pag may nagko-confess, hahanapin niya dun yung kasalanan mo. Tapos may nakarampatang, penance. Yan ang kasalanan mo. Ito ang gagawin mo. But when church is growing, it's being Christian, pagiging Kristiyano niya, nawala na yun. Kaya ngayon, pa nagko-confess, dun sa mga nagko-confessal, next week, i-encourage kayo niya. Mapapansin nyo, walang mga listahan. Diba? They listen. Why? Because Christianity is not a moral system. No? Na may do's and don'ts. Okay ba yun? And next, ito rin, misconception, social or humanitarian system. Kala nila, Kristiyano kapag gumagawa ka ng mabuti at hindi ka gumagawa ng masama. Yung goody-goody ka, yung hindi ka nagagalit. Kala nila yun ang isang Kristiyano. By the way, I've met many non-Christians and they're also very, very good. Naniniwala kayo doon? Kristiyano ka o hindi, may kaibigan akong Muslim, may kaibigan akong non-Christian, they can also do good. So, ibig sabihin, ang pagiging Kristiyano is not only about humanitarian way, yung parang social way, yung paggawa ng mabuti sa kapwa. Tapos hindi ka na pwedeng magalit. Kasi even Jesus, if you go back to the Bible again, kahit siya, nagalit siya. Diba? Many times, or sometimes he was angry, pero righteous. Galing sa pagmamahal. Hindi lang for the sake of getting mad. His anger was out of love for others. So, ibig sabihin, hindi pala sa humanitarian system. Ang isang Kristiyano, hindi ka lang agad Kristiyano dahil nagalit ka. Come on. Ako, hindi ako exempted. Nagagalit din ako. Lalo na pag may injustice. Diba?
Lalo na pag, di ba? Sino dito commuter tulad ko? Ayan, di ba? Mga commuter. When, di ba, minsan, nagagalit talaga ako pag kunyari. Di ba? Ngayon, wala na yun. Dati, very automatic yun. No? May sumakay sa bus. Pagsakay sa bus, no? May nakaupo doon sa mga unang upuan. No? Para naman yung sa mga handicap at matatanda. Ayaw tumayo. Minsan may narinig ako nakaupo doon. Naiintindihan ko naman siguro. Pagod siya galing sa work. Sabi niya, late silang sumakay. Nauna ako. Dito ako nakaupo. What? Sabi mo gano'n. It's so wrong. Diba minsan parang gusto, parang gusto mong gano'n di ba? Diba? Para tumayo. Pero minsan you just have to speak out. Excuse me. Diba? Of course, righteous. Alam ko, pagod ka na. Pero it's meant for the elderly and women, with children. Baka pwede mong pagbigyan. You can practice that in a more righteous way. No? Pero born out of what? And lastly, ano yung misconception about Christianity? Pinaka-popular line, ang Christianity daw, opium for the poor. Ano ibig sabihin nun? Kung wala ka ng pag-asa sa buhay, naghihirap ka, lumapit ka sa Diyos, ganyan yung special na linya, no? Kaya ang kala nila, Christianity are for the weak. Pero ako, I defy that. Because Christianity is actually for those who find their hope amidst the challenges of life. Meron akong ikukwento sa inyo. Alam nyo, there's a principle in my life before, yun ang paniniwala ko, pinalitan ko na. Dati ang akala ko sa buhay, na popular to ang buhay ay, gulong. No? Kaya may sikat na sikat, gulong ng buhay. Minsan daw ang buhay, ikaw ay nasa, gumugulong lang daw yan. So sabi ko, nung minsan nag-iisip-isip ako sa ilalim ng puno, sabi ko, kung gulong ang buhay, sa yung ganun, kahit ano palang gawin ko, sa buhay ko, pupunta rin pala ako sa ibaba. O kaya kahit nasa ibaba, magtamad-tamaran ako, antayin ko lang aangat ako. Sabi ko, may mali sa principle na yon. At gusto kong i-share sa inyo, hindi gulong ang buhay. A mature person, especially if you're a Christian, you don't see life as gulong ng